mall-wide sale, Christmas party at ilang pa mga aktibidad po ngayong Kapaskuhan. Kamusta naman kaya ang naging daloy ng trapiko? Partner nako, grabe ang daloy ng trapiko. Narito ang aking report. Nangangalahating araw na 1,000 piso pa lang ang kita ng taxi driver na si Ray. Ganito anya katumal ang kita mula nang pumasok ang 2 linggo ng Disyembre dahil sa mas mabigat na daloy ng traffic. Magsakay ka lang magsakay kasi wala ka nang mapili na lugar, puro traffic Para makabawi, nagdaragdag siya ng ilang oras sa pamamasada. 2 hours, 3 hours yung mga ganun. Para makuha mo yung pangangailangan sa pamilya. Siyempre, pag kikita ka lang si Binarin, kulang yun Ganito rin ang sitwasyon ng rider na si Kim na nauubos lang ang oras sa pamamasada sa mabigat na daloy ng trapiko. Nakakainayang. Siyempre, yung oras na yun, yung isang oras na yun, yung biyahe na yun, siyempre, maintindihan natin yung rider, pagod din po Gawan tukod Kaya kapag kumbaga makapagpahinga, siyempre gusto mo pa kumuha ng booking. Gayaan niya sa rutang Pasay City papuntang Pasig City na karaniwang higit kalahating oras lang. Umaabot na hanggang 1.5 oras. Tansya ng MMDA, as of December 15 ay umaabot na sa higit 400,000 ang bilang ng mga sasakyang dumaraan sa EDSA. We expect na tataas pa yan, pero we understand na marami na rin nag-uwian sa mga probinsya na ating mga kababayan, kaya bumibigat na rin yung daloy ng traffic sa papuntang NLEX, SLEX at ganoon din sa ating mga pantalan at paliparan. Dagdag pa, ang kaliwat ka ng aktibidad mula mall sales, mga Christmas party. Una nang inanunsyo ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagsisimula ng EDSA rehabilitation sa bisperas ng Pasko hanggang January 5, 2026. Pero kumpiyansa ang MMDA na hindi ito magdudulot ng lalong pagbigat sa daloy ng trapiko. And we'll manage it then. We'll announce kung saan yung mga areas na may gagawin. Una nang ibinatupad ng MMDA ang no day off policy sa kanilang tauhan sa holidays para tiyaking may magmamando sa trapiko. Ace Cruz, Newsline.